Persia o bansang Iran, mga sangkay, kinakabahan o natatakot na nga ba ngayon kay Donald Trump? Hello guys, ako muli ito nagbabalik sangkay dyan dito sa ating channel. Kung ikaw ay solid sangkay, mag-comment po kayo ng hashtag solid sangkay kasama po ang inyong mga lugar para makilala din po kayo ng iba pang mga solid sangkay. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe dito sa ating channel, ano pang hinihintay nyo? Paparating na po tayo sa 1.4 million subscribers at kung gusto mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay, makikita nyo po yung subscribe button sa ibaba ng video na to. Pindutin nyo lamang po yung subscribe, tapos pindutin nyo po yung bell at pindutin nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto mga sangkay. Tignan po natin ang balitang ito. Dahil nga po, mukhang may kinakabahan pong bansa ngayon sa pag-upo po ni Donald Trump sa mga susunod na buwan. So, nanalo kasi si Donald Trump, wala tayong magagawa, nag-decide po yung mga Amerikano, at alam nyo, mga sangkay, malaking bagay ito pagdating po sa international. Itong magiging leadership ngayon ni Donald Trump. Ngayon, tingnan po natin ang reaksyon nila kay Donald Trump. His writing on the wall in Palestine Square in Tehran says, "The US is the great Satan." This statement has largely defined Iran's approach toward the US since the 1979 revolution. In the last 4 decades, Iran has seen Republican and Democratic presidents in the White House. But the hostile relations have remained the same. Now, with Donald Trump set to return to the White House, there is no expectation of change. Okay. Para po sa inyong kaalaman, ito pong Al Jazeera. Ito pong media na ito, mga sangkay, ay pro anti-America talaga, mga sangkay. Kahit kailan po, lagi po silang ganyan. Ngayon, nakikita daw po nila, mga sangkay, na mapa-Democrat o Republican man, wala daw pong pagbabago pagdating po sa mga ginagalaw po nila dyan sa Middle East. At ayaw po nitong mangyari, mga sangkay, ng Iran sapagkat ang gusto nga po ng Iran, mga sangkay, sila po yung hari sa Middle East. Kaya nga po nagkakaroon po yan ng banggaan, lalong-lalo na po dati, ang Iran laban po sa Saudi Arabia. Ngayon, medyo nagkakaayos na, mga sangkay. Pero hindi pa po talaga natutuldukan yung kanilang away. Ngayon, na si Donald Trump na po ang uupo, sabi po nila, hindi na kami nag-i-expect na magiging maayos itong Amerika sa bansang Iran. Well, tingnan po natin. The general policies of the US and the Islamic Republic are fixed. It doesn't make much difference who becomes the president of the So wala daw pong magbabago, mga sangkay, kung sino man ang mauupong pangulo ng bansang Amerika. United States. The sentiment is echoed by many Iranians. I don't see any difference between Trump and the other candidates. Nothing will change. However, some hope that Trump's presidency will begin a new chapter for Iran. Trump is a businessman and enjoys negotiations. There is a possibility that he might engage in talks with Iran. Alam niyo, mga sangkay, po pwede yan. Na itong si Donald Trump makipag-usap sa bansang ito. Yung leader nila, mga sangkay. Pero, as of now, alam po natin ang nangyayari, mga sangkay, sa Iran laban po sa Israel. At ang kinakatayuan po ni Donald Trump, mga sangkay, ayon nga po sa kanyang statement, lagi po siyang tatayo para sa bansang Israel. At ayaw po ng Iran ng ganyan, mga sangkay. Ayaw po nila ng ganyan. Kaya nga po, nagagalit po sila sa bansang Amerika, mga sangkay, dahil nga po, lagi pong nasa side ng Israel. Well, hindi po natin masisisi ang bansang Amerika, mga sangkay. Dahil nga po, kung pagbabasehan po natin ng Biblia, sinasabi po doon, mga sangkay, na pagpapalain ng Diyos ang sino mang magpapala sa bansang Israel o sa lahing ito. Kaya ito po yung ginagawa po ngayon ng United States of America. Actually, mga sangkay, kahit po si Joe Biden, sumaside po sa US, pero minsan, hindi. Minsan, mga sangkay, kinukontra niya yung mga desisyon ng Israel. Pero ngayon, mga sangkay, na si Trump na, kaibigan kasi itong si Donald Trump
ni Prime Minister ng Israel, Netanyahu. Kung kaya't, tama yung sinasabi niya mga sangkay, malaki ang pwede din mangyari na makipag-ugnayan, makipag-usap si Donald Trump sa Iran, pero malabo po na kukonsintihin ni Donald Trump itong bansang Iran. President-elect Donald Trump followed hawkish policies toward Iran during his first term in the White House. In 2018, he withdrew from the nuclear deal signed between Iran and the world powers and imposed more sanctions. But the lowest point in relations came when the US, under the Trump administration, assassinated the popular commander of Iran's Quds Force, Qasem Soleimani, in 2020. Ayan mga sangkay, itong taong to, isa sa naalala ko to. Malinaw pa sa isipan ko to. Itong mataas na general ng Iran, during the time of former President Donald Trump, pinatumba ito. Dahil nga po sa kinakasangkutan mga sangkay na iba't ibang kalukuhang ginagawa sa Middle East. Ginamitan po ng drone at pagkatapos ng mga sangkay, wala na. Naging kasaysayan na lamang po ang general na ito ng bansang Iran. Kung gaya't mga sangkay, malamang kinakatakot na naman po ito ngayon ng Iran na babalik po si Donald Trump. Kasi si Donald Trump, tinutotoo po yung kanyang sinasabi. 2020. Many Iranians fear Trump's second term might be worse for their country. Di ba? Natatakot po sila. Baka mas malala daw po itong second term ni Donald Trump. The economic situation will worsen with the increase in pressure and sanctions by Trump. He has already shown himself once. Iran's new government, led by reformist President Masoud Pezeshkian, has repeatedly expressed its willingness to renegotiate a nuclear deal with the US. Pezeshkian says he wants to open Iran up to the world and have international sanctions lifted. But his calls have not been answered with the same enthusiasm from Western capitals yet. Now, many Iranians wonder if the new US administration under Trump will be willing to return to the negotiating table. Resul Serdar, Al Jazeera, Tehran. Okay, so yan po mga sangkay. Nakapaisip pa rin po sila kasi ibang-iba po itong si Donald Trump. Lalaking-lalaki po talaga itong mamuno mga sangkay. Hindi po ito katulad ni Biden. Ibang-iba po itong si Donald Trump. May tindig po itong mga sangkay at kinakaya niya po itong mga matataas na leader ng buong mundo. Kinakaya nga po niya makipagbardagulan kay President Xi. How much more ngayon mga sangkay na matindi po yung kanyang pagbabalik. Overwhelming. Grabe po yung boto sa kanya. Tambak, landslide po talaga. Well, ano po ang inyong opinion? Sa tingin nyo ba, malala o mas malala pa ang gagawin ni Donald Trump sa bansang Iran? At dapat nga bang katakutan ito ng Persia o Iran? I-comment nyo lamang po sa ibaba ng inyong mga opinion. Meron po tayong isang YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po yung magpapaalam. Mag-iingat po ang lahat. God bless everyone.